Magandang araw sa lahat, lalong-lalo na sa iyo, Sir Casper. Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ito ng isa sa mga matalik na kaibigan ng aking inang si Arya. At itago na lang natin sa pangalang Manuela ang kaibigan niya. Ang kwentong itong kasi ay isa sa mga pinakatumatak talaga sa aking isipan magmula po noong bata pa lamang ako. Parati itong ikinukwento sa akin ng aking ina bilang tanda ng pag-iingat sa amang lugar ako magpunta. Kaya naman, nais ko din itong ibahagi sa inyo, Sir Casper. Gawa ng natitiya kong pasok ito sa tema ng channel mo. Ilalathala ko na lang ito na para bang si Manuela mismo ang nagkukwento sa inyo. Nang sa ganoon ay hindi kayo maguluhan. Sisimulan ko na. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Manuela. Dekada 80 nang mangyari ang lahat ng ito. Sa lugar ng Baler, Aurora. Mag-isa na lang akong naninirahan sa bahay na iniwan sa akin ng yumao kong ina. Bata pa lang ako, inakala kong ang mga engkanto ay pawang katang isip lamang. Bahagi lang ng matatandang kwento tuwing walang ilaw sa aming baryo. Pero lahat ng pananaw ko'y nagbago nang dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Tahimik lang ang pamumuhay ko noon kahit na mag-isa. 4 na taon nang nakalipas magmula nang yumao ang aking ina. Wala na din akong ama sa hindi malamang dahilan. Isa akong serbidora sa isang maliit na karinderya malapit sa tabing dagat. Wala akong nobyo at hindi rin ako masyadong lumalabas. Pero hindi ko maitatangging marami ang nagkakagusto sa akin. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, pero sabi nga ng mga kaibigan ko, may dating daw ako. Kahit simple lamang akong manamit. Ngunit sa kabila ng mga papuri at pakyut na mga lalaki, lagi na lang may nangyayaring masama sa mga nagpapakita ng motibong gusto ako. Nung una ay binabaliwala ko lang ang mga kakatawang iyon. Baka kasi nagkataon lang. Subalit di nagdagal. Papansin kong parang may kakaiba na talagang nangyayari na hindi ko mabigyan-bigyan ng kasagutan. Gaya na lamang ni Jeric, isang customer na palaging nanglilibre ng halo-halo sa akin tuwing 3:00 ng hapon at katahirikan ng araw sa kalangitan. Aksidenteng nadula sa palikuran ng karinderya at nabugok ang ulo. Hindi na nagising. Si Noel, kaklase ko sa sekundarya na sinubukang manligaw. Biglang naligaw sa gubat at natagpuan wala ng buhay. May matitinding kalmot sa katawan. Ang sabi ng iba, baka inatake ng mababangis na hayop. Ang iba naman ay baka biniktima daw ng aswang. At si Paulo, kapitbahay naming may motor, bumangga sa punong kahoy kinabukasan matapos akong ihatid sa bahay at nagtapat ng nararamdaman para sa akin. Naging palaisipan talaga ang nangyari sa kanya sa kadahilan ng naka-helmet ito. Ngunit katakatakang walang galos ang helmet niya samantalang basag ang ulo niya. Akala ko nagkataon lang umalas lang talaga ang mga lalaking iyon. Pero nanahimik ang mga pangyaring iyon nang ako'y naging abala at hindi na nagkaroon ng oras para pagtuunan o pagbigyan ng sinumang lalaking nais pumasok sa buhay ko. Hanggang sa may nagtangka na namang manligaw sa akin, si Rande. Isang araw noon, mainit ang hapon. Halos wala ng tao sa karenderyang pinapasukan ko. Kakatapos ko lang magpunas ng mesa nang biglang pumasok si Rande.
Bitbit ang isang supot ng lansones at may pilyong ngiti sa labi. Para sa iyo, Manuela. Sabay abot niya ng prutas at naupo sa tapat ng mesa kung saan naman ako nagpupunas. Hindi ko kaagad siya pinansin at tinapos ko muna ang ginagawa ko. Inayos ko pa saglit ang mga upuang hindi nakasalansan sa ilalim ng mesa. Galing pa to sa Nueva Ecija. Ikaw agad ang naisip ko. Tamis yan. Parang pagmamahal ko sa iyo. Banat niya. At lumipat na naman ang pwesto kung saan mas makakalapit siya sa akin. Napabuntong hininga ako. Yung beses ko na siyang tinanggihan. Pero hindi siya sumusuko. Mabait naman si Randy. Hindi ko maitatanggi yon. Pero simula nang malaman kong may kakaiba sa paligid ko, ayoko na ng kahit sinong malapit. Ayokong may masaktan na naman. Karamdam ko kasi kasalanan ko ang lahat ng nangyari sa tatlong lalaking binawian ng buhay nun. Matapos akong makasama o magtapat sa akin ng nararamdaman. Kahit na hindi ko pa ito napapatunayan talaga, may kung anong konsyensya pa rin ang namuo sa sarili ko. Hindi lang kasi basta-basta ang nangyayari sa mga ito. Hindi lang basta na normal na sakit o kung ano. Ibang usapan na kapag buhay ang kinuha. Salamat, Randy. Pero sana hindi ka na nag-abala pa. Mahinahon kong sabi at pilit nang umiti. Sinasabi ko naman sa iyo palagi, hindi ako interesado. Abala ako sa maraming mga gawain at wala akong oras sa ganitong bagay. Dagdag ko pa at pumesto na sa counter. Umupo siya sa bangkong kahoy sa harap ng counter. Ngumiti pa rin. Pero may bakas na lungkot sa mga mata. Manuela, wala namang masama kung subukan mo lang. Isang kape lang. Isang lakad sa tabing dagat. Kung hindi mo talaga ako magustuhan pagkatapos, tatanggapin ko. Suhestyon niya. Marahan akong umiling. Hindi iyon ang punto ko. May mga nangyayari, Randy. Hindi mo naiintindihan. Baka mas mapahama ka lang. Napakunot noo siya. Mapahamak? Dahil lang sa panliligaw ko. Manuela, hindi na ako bata. Kung may nananakot sa iyo, pwede nating... Wala kang mauunawaan, Randy. Putol ko sa sinasabi niya. Ramdam ko na namamanhid na ang mga bato ko. At ang malamig na hangin ay unti-unti na namang dumaan sa loob ng karinderya. Kahit sarado na ang mga bintana. Inakala ko pang dahil lang sa tensyon ang nararamdaman kong pamamanhid ng batok. Subalit nang mapatingin ako sa labas, may aninong dumaan sa gilid ng pader. Mabilis, tila hindi tao. Napalunok ako. Alam ko ang ibig sabihin noon. Randy, umalis ka na. Ngayon na. Bago pa mahuli ang lahat. Mahinang pakiusap ko sa lalaki. Hindi siya tumayo agad. Hindi siya naniwala. Bagos ay tinawanan niya lang ako. At sinabing kahit may pagkapraning ako, itutuloy niya pa rin ang panliligaw sa akin. Wala umanong makakapigil sa kanya kahit sino o ano paman. Nung sumunod na araw, maaga pa lang ay abala na ako sa paglilinis ng karinderya. Paulit-ulit kong pinupunasan ng parehong mesa. Kahit wala naman talagang dumi. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. O baka alam ko at ayaw ko lang tanggapin. Hindi na bumalik si Randy. Magdamag akong hindi nakatulog. Paulit-ulit kong iniisip ang uling sulyap ko sa aninong dumaan sa gilid ng pader. Ang lamig ng hangin sa kainitan ng hapon. Ang bigat ng presensyang nararamdaman ko. Biglang bumukas ang pinto ng karinderya. Si Mang Berteng.
Isang matandang tagalako ng tao na matagal nang nakatira sa lugar. Nakasimangot at parang galing sa pagtakbo. Manuela, nabalitaan mo na ba ang nangyari? Hingal niyang sabi at nakiinom muna ng tubig. Libre lang naman ang tubig sa karinderya kaya binigyan ko ito. Ano pong nangyayari, Mang Berting? Anong balita? Tanong ko. Matapos niyang lagukin ang huling tubig sa basong hawak niya. Nakita yung motor ni Randy sa may tulay. Walang tao. Nakabaliktad. Nanlaki ang mga mata ko. Kumabog ang dibdib ko. Nag-init ang tenga ko dahil sa narinig ko. Si Randy? Wala siya sa motor. Umiiling si Mang Berting. Kasabay ng pagtagas ng pawis sa noo ko. Wala, pero may dugo sa semento. May mga gasgas. Parang may humihila sa kanya. Hindi normal yun, iha. Bumagsak ang hawak kong basahan. Parang may nagyelong tubig na bumalot sa buong katawan ko. Hindi ko na napigilan pa ang panginginig ng mga tuhod ko. Diyos ko. Bulong ko, habang pilit kong pinipigilan ang mga luha. May nakakita pa raw ng anino sa may puno. Malapit sa tulay. Malaki, matangkad, pero mabilis. Parang naglaho lang sa hangin. Dagdag pa ni Mang Berting. Naramdaman kong lumamig ang paligid. Sa likod-likod ng isip ko, may boses na bulong. Hindi ko alam kung konsyensya o ano ba. Sinabi ko naman sa'yo. Humigpit ang pagkakapit ko sa mesa. Hindi ko na kayang magbulag-bulagan. Hindi na ito basta lang coincidence. Lahat ng lalapit sa akin, nawawala, nasasaktan, namamatay. Hindi ako mapakali buong araw. Hindi ako pumasok sa trabaho kinabukasan noon. Sa halip, nanatili ako sa loob ng silid ko. Nakadugaw sa bintana. Pinagmamasdan ng buwan habang paulit-ulit ang tanong sa isip ko. Bakit nangyayari ang lahat ng to? Ang balita tungkol sa aksidente ni Randy ay kumalat sa buong baryo. Pero ayon sa mga barangay tanod, hindi raw ito matinding banggaan. Gaya ng una kong narinig. Nagulat daw sila nang wala silang nakitang sugat sa katawan ni Randy. Nakaupo lang daw ito sa gilid ng tulay. Parang tuliro at walang masabi kung anong nangyari. Para siyang tao na biglang nagising mula sa bangungot. Mga dakong 11:00 ng gabi, habang nakahiga ako, pinipilit kong matulog ang sarili. May kumatok sa pintuan ng bahay namin. Napabalikwas ako ng bangon. Tahimik sa buong paligid. Ang ilaw sa kalsada ay tila madilim kaysa dati. Maingat akong sumilip sa bintana. Nakita ko si Randy. Nakatayo siya sa tapat ng pinto sa labas. Bitbit pa rin ang supot ng lansones na iniwan niya noong nagdaang araw na hindi ko tinanggap. Pero may benda sa baraso at may hiwa sa kilay. Tumakbo ako palabas at binuksan ang pinto. Randy, anong nangyari sa'yo? Akala ko. Halos pasigaw ako dahil sa labis na pag-aalala. Pero hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang bigla siyang magsalita. Okay lang ako, Manuela. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari kagabi. Parang may humila sa akin palabas ng motor. Hindi ko makita. Hindi ko maalala ang mukha. Pero pakiramdam ko, hindi tao iyon. Sagot niya. Mahina ang tinig pero pilit pa ring nakangiti. Kinalibutan ako ng bahagya, pero sa halip na takot, awa ang nararamdaman ko. Buhay siya. Buhay si Randy. Pero okay na ako. Pasensya ka na. Kung pinilit pa rin kitang kausapin, hindi ko na uulitin. Dagdag niya pa. Bakas ang lungkot sa mga mata.
Parang batang nagpapaalam na sa kalaro niya. Sunod-sunod akong umiling. Ng mga sandaling iyon ay nakaramdam ako ng tuwa nang mapagtanto kong hindi akong dahilan ng lahat. Buhay si Randy at siya ang patunay na aksidente lang talaga ang nangyari sa mga lalaking dumaan sa buhay ko. Wala kang kasalanan, Randy. Ako dapat ang humihingi ng pasyensya at dapat hindi kita pinagtaatabuyan. Ang totoo gusto ko, hindi ko na naman naituloy ang sasabihin ko. Nang bitawan niya ang supot ng langsones na dala niya. Nalaglag iyon sa lupa at gumulong palabas ang mga bilog na prutas. Gusto ko lang sabihin na kahit anong mangyari, hindi ako galit sa'yo. Ingat ka palagi, Manuela. Mahinang wika niya. Napayuko siya. Saktong muling ngumiti at tumalikod na dahan-dahang lumakad palayo. Naiwan akong nakatayo sa harap ng trangkahan. Nakatanaw sa papalayong anino niya. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng lungkot sa tagpo naming iyon. Pero sa loob-loob ko, parang nabunutan ako ng tinik. Baka nga hindi ako ang may problema. Baka nagkataon lang ang lahat. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong baka hindi totoo ang kinakatatakutan ko. Baka may pagkakataon pa akong mamuhay ng normal, nang walang takot. At sa totoo lang, hindi naman sa hindi ko gusto si Randy. Natatakot lang talaga ako sa mga posibleng mangyari. Pero ngayong alam ko na, buhay siya. Baka pwede ko nang subukang buksan muli ang puso ko. Alright. Kinabukasan, maaliwalas ang umaga. Sa wakas, nakatulog ako ng mahimbing. Unang beses sa matagal na panahon. Parang nabunutan ako ng tinik. Buhay si Randy. Nakausap ko siya. Maayos siyang nagsalita at higit sa lahat, walang masamang nangyari matapos ang matinding takot ko kagabi. Habang nagkakape ako sa balkonahe, tinanaw ko ang kalsadang dinaraanan niya pa uwi. Inaasahan kong makita siya ulit. Baka dumaan, kumaway, o kahit mag-text man lang. Tahimik, pero payapa. Hanggang sa dumating ang tanghali. Abala kami sa pag-aasikaso sa mga customer naming kumakain sa karinderya. Payapa ng isipan at kalooban ko ng mga oras na ito. Kaya naman ganado akong mag-abot ng mga pagkain in order na mga tao. Maya-maya pa, nagulat kami nang dumating ang isang grupo ng tanod. May dalang stretcher. Kasunod nila si Aling Perla, ang ina ni Randy. Halos hindi makalakad sa kakaiyak. Nakita na si Randy. Mahinang sambit ng isa sa mga tanod sa may-ari ng karinderya. Naalarma ako. Hindi pa rin sila dumediretso sa akin. Pero ramdam ko na agad na ramdam kong ito na ang kinakatakutan ko. Nanginginig ang mga tuhod na lumapit ako. Maging ang mga kamay ko. Ano pong nangyari? Tanong ko. Hindi agad sumagot ang tanod. Tumikim siya. Tsaka tumingin sa mga mata ko. Natagpuan siya sa likod ng abandonadong kubo. Sa may damuhan, malapit sa gulod. Nakaluhod. Parang may tinitignan sa lupa. Pero wala na siya. Parang biglang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Ang ingay ng mga kutsara, ng mga customer, ng mga tricycle sa labas, at ingay ng mga tao. Nawala lahat. Tanging tunog ng tibok ng puso ko ang naririnig ko. Mabilis, hindi maawat. Ano pong ibig sabihin niyong wala na? Huminga ng malalim ang tanod. Patay na siya, Manuela. Walang bakas ng sugat, wala ring senyales ng pagkikipaglaban. Parang natulog lang.
pero yung mata niya nakadilat. Parang takot na takot. Bumagsak ang hawak kong baso. Nabasa ang sahig ng tubig. Pero wala na akong pakialam. Hindi. Buhay siya kagabi. Kausap ko siya. Bulong ko. Lumapit si Aling Perla. Hawak ang isang pulang panyo. Pilit niyang inaabot sa akin. Ito raw ang hawak-hawak niya nang makita siya. Tinanggap ko ang panyo at doon ko nakita ang nakabordang titik. Ang unang letra ng pangalan ko. Napasunod na lang ako ng tingin sa mga tanod nang umalis na ang mga ito. Manuela, ayusin mo ang sarili mo. May mga customer pa tayo. Uwi ka ng katrabaho kong si Aryan at marahang pinisil ang balikat ko. Wala akong ibang nagawa kundi sundin ang sinabi ng katrabaho ko. Kahit na sobrang bigat ng dibdib ko ay pinipilit kong isantabi ang lahat hanggang sa matapos ang araw na iyon. Inagabihan. Wala akong ilaw sa loob ng silid. Nakaupo lang sa tabi ng nakabukas kong bintana. Iyakap ang sarili kong katawan. Hindi ako umiiyak. Wala nang luhang mailabas. Akala ko ligtas na. Akala ko hindi ako ang dahilan. Akala ko baka sakaling pwede pa. Pero mali ako. Nakapakatahimik ng gabi. Para bang nakikiramay din ang paligid sa pag-ola ng lalaking ang tanging nais lang naman gawin ay mahalin ako. Hawak ko pa rin ang pulang panyong may borda ng unang litra ng pangalan ko. Habang nakatitig sa kawalan. Hindi ko alam kung ilang oras na akong ganito. Walang kilos. Walang luha. Pero punong-puno ng bigat ang dibdib. Si Randy. Hindi ko siya minahal. Hindi ko siya sinagot. Pero hindi ko rin makaikailang may puwang siya sa puso ko. Marahil hindi ko lang tinanggap. Marahil natakot lang ako. Siya kasi ang klase ng lalaking hindi madaling bumitaw. Hindi siya yung tipong magyayabang o mangungulit para lang mapansin. Tahimik siya pero may paninindigan. Malumanay kung magsalita. Laging magalang. Kahit paulit-ulit ko siyang tinataboy. Hindi siya nanliligaw para lang manalo. Nanliligaw siya dahil totoo ang nararamdaman niya. Hindi rin siya kagapuhan sa pangkaraniwang paningin. Medyo kamyumanggi. Medyo payat. Medyo malinis manamit. At laging may daladalang prutas o pagkain tuwing bibisita sa akin. Hindi para bilhin ang loob ko, kundi para ipakitang inaalala niya ako. Kahit sa mga maliliit na bagay. At ang pinakahindi ko makakalimutan sa kanya, yung mga mata niyang laging tapat, laging may tinging parang gusto akong alagaan, protektahan, mahalin, kahit hindi ko hinihingi. Kahit noong una ay ayaw kong tanggapin, ramdam kong may maliit na peraso sa akin na lumambot, na natutong magtiwala, na umasa, na baka sa kabila ng lahat ng kababalaghang bumabalot sa buhay ko, may taong handang manatili. Pero ngayon, wala na siya. At ako, naiwan na naman. Na parang may sumpang bawat taong magpapakita ng pagmamahal sa akin, tinatanggal sa mundo. Unang nilalang na ayaw akong mapunta sa iba. Dahil sa mga pangyayaring iyon, nabuo ang mga kuro-kuro sa baryo namin. At naggalamat ang pangalan ko. Pinagdagbi-dagbi kasi ng iba sa mga ito ang hindi pangkaraniwang pagkamatay ng 4 na lalaking dumaan sa buhay ko. Baka may sumpayang si Manuela, sabi ng iba. O baka may bantay. Naku, nakakatakot namang malapit sa babaeng yan.
Baka pati tayo madamay eh. Ani pa ng iba. Isang araw noon, wala akong pasok sa karenderya. Maaga pa lang ay naroon ako sa palengke. Bitbit ang bayong at nakayuko. Pilit na iniiwasan ang mga matang tila laging nakamasid. Dati, kilala ako rito bilang tahimik, masipag at laging magalang. Pero ngayon, iba na ang tingin nila sa akin. Habang bumibili ako ng kamatis kay Aling Norma, nahuli ng tenga ko ang bulungan ng dalawang tenderang nasa kabilang pwesto. Si Manuela yan, di ba? Yung babae na niligawan ni Randy. Oo, ayan na nga. Sunod-sunod ang nangyayari sa mga lalaking lumalapit sa kanya. Yung isa, noong nakaraang taon, na-aksidente din sa motor. Tapos yung isa, naligaw sa gubat. At meron pang hindi nagising dahil lang sa pagkakabago. Baka may dala talaga siyang sumpa. O baka may masamang espiritong nakadikit sa kanya. Parang pinoprotektahan, pero mapanganib. Napakagat ako sa loob ng pisngi. Tinignan ko sila. Hindi nang aaway, kundi may panlulumang pilit kong kinukuble. Nang makita nilang narinig ko sila, umiwa sila ng tingin. Pilit na nagkukunwaring abala sa pag-aayos ng mga paninda. Binilisan ko na lang ang pamimili nang sa ganon ay makaalis na ko sa lugar na iyon. Pagka-uwi ko ng bahay, inilapag ko kaagad ang mga pinamili ko sa lamesa at tumakbo na ako papasok sa loob ng silid ko. Kanina ko pa kasi pinipigilan ang mga luhang nais nang kumawala sa mga mata ko. Naupo ako sa harap ng salamin at doon nakita ko ang sunod-sunod at nag-uunahan sa pagtulo ang mga luha ko. Matagal akong hindi kumikilos. Pinagmamasdan lang ang sarili kong mukha. Pareho pa rin ang mga mata, ang ilong, ang mga labi. Pero bakit parang hindi ko nakilala ang sarili ko? Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ko ang mga sinasabi ng tendera sa palengke. Baka may dala talaga akong sumpa. O baka totoo nga. Baka may nilalang na ayaw akong mapunta sa iba. Mabilis kong pinunasan ng mga luha ko. Inilabas mula sa drawer ang lumang kwintas ng nanay ko. Isang anting-anting na matagal nang itinabi. Dati, kwento lang sa akin. Ngayon, nakakapit na ako. Kahit sa pinakahuling hibla ng pag-asa. Kailangan ko nang malaman ng totoo. Hindi na pwedeng puro takot. Bulag na pagkikibit-balikat. Kailangan ko nang harapin kung sino man o anuman ang nasa likod ng lahat ng ito. Kinahaponan, nagtungo ako sa bahay ni Lola Trining. Isang matandang albularya na minsang tinulungan ang nanay ko noong bata pa ako. Malapit ito sa aming mag-ina, kaya Lola ang tawag ko. Sabi ng mga taga sa amin, nakakakita raw siya ng hindi nakikita ng mga karaniwang tao. At sa ngayon, siya lang ang naiisip kong maaaring makatulong sa akin. Darating ko sa bahay niya. Mabuti na lang at walang ibang taong nagpapagamot sa kanya o nagpapasuri. Agad niya akong pinapanhik sa loob ng bahay niya. Tahimik. Pero ramdam ko ang bigat ng tingin niya sa akin. Magandang hapon po, Lola Training. Bati ko sa matanda pagpasok ko sa loob ng bahay. Sininyasan niya akong maupo sa mahabang upuang nasa sala. Saglit akong nagtungo sa loob ng kusina niya. Manuela, hindi ba? Patanong niyang tawag sa pangalan ko habang inilalapag sa harap ko ang isang baso na mainit na salabat. Opo, Lola Training. Manuela po.
Anak ni Elvira, pasensya na po at matagal akong hindi nakakadalaw sa inyo. Abala po kasi ako sa trabaho. Magalang na tugon ko at nagpasalamat na din sa inihain niya. Marahan siyang tumango-tango nang hindi pa rin mawawala sa mga mata niya ang kakaibang tingin. Matagal ko nang nararamdaman niyang presensya na nasa tabi mo. Hindi ka lang basta sinusundan. Binabantayan ka, inaangkin ka. Hindi ako nakaimik sa tinura ng albularya. Nanginginig ang mga daliri kong nakahawak sa tasa. Engkanto, isang makapangyarihan. Matagal ka nang pinagmamasdan yan at lahat ng lalapit sa iyo naging banta sa kanya. Dagdag ni Lola Trining. Mulo ang unang luha ko nang hindi ko mapigilan. Gusto kong tanungin kung paano ito aalis. Kung may paraan ba para mailigtas ako. O kahit papano, mailigtas ang mga taong nadadamay. Pero bago pa ako makapagtanong, tumingin si Lola Trining sa labas ng bintana. At saka mahina ang tinig niyang nagsalita. Hindi mo siya maiiwasan, Manuela. Pero maaari mo siyang harapin. Paano po? Maikling tanong ko. Baka sa boses ko ang takot at pangamba. Hindi naman nabago sa akin ang usapin patungkol sa mga engkanto. Batid kong mapanganib ang mga ito. Hindi man ako naniniwala noong una, ngunit unti-unti na nitong nababago ang pananaw ko. Tahimik kaming nag-uusap sa loob ng bahay ni Lola Trining. Habang binabasa niya ang ilang tuyong dahon sa ibabaw ng baging na papel. Nakatungo siya, pero ramdam ko ang bigat ng bawat salitang binibitawan niya. Bakit niya sinasaktan ang mga taong nais mapalapit sa buhay ko, La? Anong intensyon niya? Tanong ko. Hindi basta nagpapakita o nagpaparamdam ang mga engkanto, iha. Lalo na ang mga katulad niya. Malalakas, makapangyarihan. Kapag nagpaparamdam sila, may dahilan. May nais o may sinasadyang tao. Umigil siya sandali at saka tumingin sa akin. At kung pinili ka nilang lapitan, may nakita sila sa iyo na kakaiba. Ibig sabihin, may bisa ka sa kanila. Bisa? Anong ibig niyang sabihin, La? May mga tao, Manuela, na bukas ang pananaw. Hindi man nila alam pero naaamoy sila ng nilalang na hindi nakikita ng iba. Para kang ilaw sa madilim na lugar. Kahit hindi mo sila nakikita, sila nararamdaman ka. Nakikita ka. Makahulog ang paliwanag niya. Bagya naman akong naguluhan at hindi alam kung ano ang isasagot pa. Kapag may engkanto na nahulog ang loob sa iyo, lalo na kung matagal ka na niyang sinusundan, magsisimula na siyang magpakita sa panaginip, sa hangin, sa mga aninong lumalampas sa gilid ng mga mata. Kasi sinusubukan niya, tinitignan kung maaari kanyang lapitan o angkinin. Dagdag pa ng albularya. Agad kong naalala ang aninong nakita ko bago ang araw na namatay si Randy. Pero bakit? Hindi ba't bawal silang mangialam sa atin? Muli kong tanong. Hindi lahat sumusunod sa hangganan. Mailan sa kanila na nabubuhay sa pakikisalamuha sa tao, lalo na ang mga naaakit. Pag ang isang engkanto ay naintriga sa puso ng tao, lalo na kung mahina ang proteksyon mo, dahan-dahan silang lalapit. At pag hindi mo napansin, nag-ugat na sila sa paligid mo, sa bahay mo, sa mga taong konektado sa iyo.
Kapag nagsimula na silang nakaramdam ng panibugho, tsaka sila nagiging mapanganib. Sa tingin mo, Paula, konektado ang engkantong sinasabi mo sa pagkamatay ng 4 na lalaking nagtapat ng pag-ibig sa akin? Saglit na natigilan si Lola Trining. Baka sa kanyang mukha ang pagtataka at pag-iisip ng malalim. Maya-maya pa ay napabuntong hininga ito na para bang hindi niya naabot ang nais niyang isipin. Hindi ko nasisiguro, iha. Ito ang unang beses na narinig ko ang ganyang klase ng katanungan. Hindi basta-basta pumapatay ng tao ang mga engkanto. Ikakasira ito ng balanse sa kanilang mundo. Pero, posible po, di ba? Malabo. Hindi ko masasagot niyan. Mabuti pa, bumalik ka na lang sa mga susunod na araw. Kailangan ko munang magsaliksik tungkol sa katanungan mo. Matapos ang usapan namin ngayon, ay nagpaalam na rin ako sa albularya at nagpasalamat na din. Dahil kahit papaano ay may ideya na ako kung ano ang nangyayari sa paligid ko. Gabi na naman. Hindi ko alam kung anong oras na. Basta ang alam ko, hindi pa lumalabas ang araw at tila ang gabi ay ayaw pang matapos. Nakahiga ako pero hindi matahimik ang dibdib ko. Bumabalik-balik sa isip ko ang mga sinasabi ni Lola Trining na kapag nagpaparamdam ang engkanto, may dahilan. At ako ang dahilan. Mahigpit kong niyakap ang kumot. Iniikot ko ang mga mata sa paligid na tahimik. Pero hindi mapakali ang katawan ko. May pagkaramdam na parang may nakatingin sa akin. Ilang sandali pa naramdaman kong tila tumigil ang hangin sa paligid. Napansin ko din ang orasang nakasabit sa dingding ng silid ko. Tumigil ito. Nawala ang ingay ng mga kuliglig. Kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Hindi ito tulad ng karaniwang gabi sa baryo. Pagkaramdam ko'y wala ako sa totoong mundo. Magaan ang katawan ko. Parang lumulutang. Bumangon ako mula sa pagkakahiga. At tama nga ako. Wala na ako sa mismong silid ko. At ang kinahigaan kong kama kanina, iba na. Naging damo na ito. Naglakad ako sa gitna ng kagubatan. Pero hindi ito yung tipo na madilim at nakakatakot. Maliwanag ang paligid kahit gabi. Kaya nagkakaroon ng liwanag dahil sa galing ito sa buwan. Ngunit mas malamlam. Mas malambot sa mata. May mga kumikislap na din na hindi ko matukoy kung ano. Hindi ko alam kung saan ako papunta. Hindi ko rin alam kung bakit ako naglalakad. Basta't parang may humihila sa akin. Parang may tinig na hindi ko naririnig, pero naiintindihan ng puso ko. Pagdarating ko sa isang bukas na bahagi ng gubat, doon nakita ang sa tingin ko ay matagal ko nang hinahanap. Nakatayo siya sa gitna ng mga punong matatayog. Sa unang sulya pa lang, alam ko na kaagad. Hindi siya ordinaryong tao. Hindi ko alam kung paano, pero nararamdaman ko. Parang may alo ng hangin na dumikit sa balat ko. Malamig pero hindi masakit. Ang bawat hibla ng buhok ko sa batok ay nagsitaasan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa presensya niya. Tinitigan ko siya. Matangkad, tuwid ang tindig. At para siyang hindi tinatabla ng oras. Ang balat niya ay makinis at mapusyaw ang kulay. Parang sinag ng buwan ang bumubalot sa kanya. Mahaba ang kulay itim na buhok. Bahagyang inaagasan ng malamig na hangin.
Pero ang pinaka nakakabighani sa lahat, ang kanyang mga mata. Kulay asol. Hindi basta asol na parang langit sa tanghali, kundi asol gaya ng dagat kapag gabi. Malalim, malamig, puno ng lihim. Para bang kapag tumingin ka doon, may hihigop sa iyo papaloob. Hindi para lunurin ka, kundi para ilantad ang mga bagay na itinatago mo kahit sa sarili mo. Hindi ko kayang umiwas ng tingin. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ako makagalaw. Parang may tali ang mga paa ko sa lupa at ang puso ko, bumilis masyado ang tibog nito. Hindi ko masabing takot ang nararamdaman ko, pero hindi rin ito kapanatagan. May halong kaba at pagkabighani. Nilapitan niya ako. Dahan-dahan, hindi mabilis. Parang ayaw niyang matakot ako. Manuela, Anya. At sa unang pagkakataon ay narinig ko ang kanyang tinig. Malalim, mahinahon. Para bang kilalang kilala na niya ako. Napaatras ako ng bahagya. Sino ka? Tanong ko. Ngunit parang hindi ko rin alam kung lumabas ba talaga sa bibig ko ang tanong na yon. Nakita ko ngumiti siya. Malungkot ang ngiting iyon. Na tila matagal na niyang inaasam-asam ang sandaling ito. Matagal na kitang iniintay. Sa wakas, nagkita na rin tayong dalawa. Mas lalo akong napaatras. Gusto kong tumakbo pero hindi ko magawa. Hindi ko rin siya kayang iwan. May isang bahagi sa akin na gusto kong manatili at makinig. Hindi mo pa ako natatandaan, pero darating din ang panahon na yon. Dagdag niya, habang unti-unting nilalapit ang kamay sa akin. Napatingin ako sa kamay niya. Malinis, mahaba ang mga daliri. Daig pa ang natural na daliri ng mga babae sa ganda at kinis. Nakahinto iyon sa ere. Naghihintay kung hahawakan ko ba o lalayo ako. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumingin lang siya muli sa akin at sa loob ng mga mata niyang kulay asol. Parang may gumuguhit na alaala na hindi akin, pero pamilyar. Sa isang kisap mata, naramdaman kong lumubog ang lahat. Nawala ang gubat, nawala ang hangin. Kasabay din na nawala siya. Nagising akong pawisan, hingal at nanlalamig ang kamay. Umaga na. Ngunit ang mukha niya, hindi maalis sa isipan ko. Tila ba hindi lang basta panaginip ang nangyari kagabi. Nag-iiwan ito ng malaking katanungan sa aking sarili na nais kong alamin ang sagot. Kahit na anong mangyari. Gising ko pa lang ng umaga nang magising ako mula sa maikling panaginip na yon. Mabigat pa rin ang katawan ko. Parang kulang na kulang ang tulog ko. Kahit alam kong mahaba ang inabot ng pahinga ko kagabi. Kahit na paulit-ulit tumatakbo sa isipan ko ang mga nangyari sa panaginip, pilit kong wag na lamang isipin. Baka stress lang o baka dala lang ng kung ano-anong kwento sa baryo. Nag-ayos ako at pumasok na sa trabaho. Inagahan ko ng pag-alis ng bahay. Kahit na tanghali pa talaga ako nakatoka. Ayaw kong ikulong ang sarili ko sa loob ng silid. Nang sa ganon ay hindi ko maalala ang engkantong nakita ko sa panaginip ko. Oh, bakit ang aga mo naman yata pumasok? Panghapon ka pa. Akang tanong ng katrabaho kong si Ariel. Peking nginitaan ko siya at sinabing wala naman akong gagawin sa bahay namin. Kaya minabuti ko nang pumasok ng maaga para matulungan sila kung sakali mang
marami ang customer na kakain kahit umaga pa lang. Inakala kong magiging maayos na ang pagkaramdam ko dahil nasa labas na ako ng bahay at may mga kasama na. Subalit nagkamali ako. Mula pa lang kasi nang dumating ako sa karinderya, may nararamdaman akong kung anong kilabot na hindi ko maipaliwanag. Habang abala na kami sa pag-aasikaso sa loob, inutusan ako ng kusinera namin na kumuha ng iilang gamit na kailangan niya. Aga naman akong tumalima sa utos nito at naglakad patungo sa likod ng karinderya kung saan nakalagay ang mga pinapakuha nito. May makitid na daan sa gilid kung saan tanaw ang dagat. Pagkarating ko roon, ay naramdaman kong umihip ang malakas na hangin. Pero malamig sa halip na mainit, gaya ng dati. Pagkayuko ko, para damputin sana ang mga baso, may narinig akong mahina, tila maikling paghinga sa likuran ko. Hindi ako kaagad lumingon. Nagangat lang ako ng paningin. Napakunotno ako nang makita kong may refleksyon ng tao sa salamin ng cabinet sa tabi ko. May isang lalaki sa likod ko. Halos mahulog ang puso ko dahil sa gulat. Dahan-dahan akong tumalikod para makita kung may tao ba talaga sa likuran ko. Pagkatalikod ko, nakita ko di kalayuan ang lalaking inakala kong nasa loob lang ng panaginip ko. Nagtayo siya sa lilim ng punong sumasakop sa likod ng karinderya. Ang araw ay tumatama sa buhok niya. Parang may sariling liwanag siya sa balat. Kung ano ang itsura niya sa loob ng panaginip ko, ay ganoon na ganoon pa rin ito sa totoong buhay. Ang kaibahan lang ay ang kanyang kasuotang pangtao. Nakatitig lang siya sa akin, tahimik. Hindi pala kibo. At maya-maya ay tinawag niya ang pangalan ko. Mahina pero sapat para marinig ko. Manuela. Sino ka? Tanong ko at bahagyang napaatras. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nakatakbo. Hindi ako nakasigaw. Para bang biglang may bumara sa lalamunan ko. Kita kong wala sa mukha niya ang panggigipit o galit. Wala ring ngiti. Pero may kung anong bigat sa presensya niya. Alam ko sa kaloob-looban kong hindi siya normal na tao. Ngunit ramdam kong hindi ako natatakot sa kanya. Matagal na kitang pinapanood. Pero ngayon lang ako nagpakita. Sambit niya. At naglakad pa palapit. Bakit? Dahil hindi mo na ako kayang iwasan. Hindi mo na ako matatakasan. Hindi pa man siya nakakalapit sa akin ng tuluyan, ay bigla na lang humangin ng malakas. Dahilan para mapapikit ako at maiwasan ang buhanging dala ng hangin. Kasabay noon ay narinig ko ang boses ng katrabaho kong si Aria. Manuela, tawag ka sa harap. Halika na. Pagdilat ko ng mga mata ko. Wala na ang lalaking papalapit sa akin. Walang yapak sa buhangin, walang tunog. Ni sinyalis na may ibang tao roon. Wala. Sa takot at gulo ng damdamin ko, hindi ko na tinapos ang oras ko sa trabaho. Nagpaalam ako sa amo ko. Nagdahilang nahihilo. At sa halip na umuwi, tumakbo ako sa kaisa-isang taong maaaring makatulong sa akin. Si Lola Trining. Pagkarating ko sa bahay ng albularya, inabutan ko siyang nagwawalis ng tuyong dahon sa may bakuran. Lola Trining, tawag ko. Halos humihingal. Pagkatingin niya sa akin, agad siyang tumigil at itinaas ang kanyang kamay na may hawak na walis tingting. Bakit ka na pa rito, Manuela? Anong nangyari? Hindi ba may trabaho ka sa ganitong oras?
Tagang tanong niya dahil sa susunod na mga araw pa ang balik ko dapat sa kanya. May nakita ako sa trabaho. May may lalaking hindi ko maipaliwanag la. Kagabi, napanaginipan ko lang siya. Ang sinasabi mong engkanto. Nagpapakita niya siya sa akin la. Agad siyang tumango nang marinig ang mga sinabi ko. Alam na niya kung ano ang ibig kong sabihin. Halika, pasok ka. Pumasok kami sa loob ng kanyang bahay. Mabango ang amoy ng pinatuyong yerba at insenso. May mga bote sa estante, mga halamang nakabitin sa kesame, at isang maliit na altar sa sulok. Umupo ako sa harap niya habang siya na may nagpakulo ng tubig sa kalan. Anong itsura ng nakita mo? Maaari mo bang ilarawan? Tanong niya. Maputi po siya. Mahaba ang maitim niyang buhok. Parang hindi siya sanay sa araw. Tapos ang mata, kulay asul la. Hindi basta-bastang asul. Parang tubig na malalim. Parang panaginip pero ramdam kong totoo. Hindi na kaagad nagsalita si Lola Trining. Kinuha niya ang isang bote ng langis at inilagay sa maliit na platito. Tsaka sinindihan ang isang puting kandila. Ang apoy ay tahimik na gumalaw, pero hindi ito diretso. Parang may hangin na hindi ko nararamdaman. Matagal ka nang tinitignan ng nilalang na yon, Manuela. Hindi lang ngayon, pero ngayon lang siya nagpakita kasi alam niyang handa ka nang makakita. At baka mas lalo na ngayon dahil malapit ka nang mahulog. Mahulog? Saan naman la? Hindi saan, kundi kanino. Hindi kaagad ako nakaimik at naguguluhan talaga sa mga sinabi niya. Ano pong ibig mong sabihin la? Tanong ko kalaunan. Ang engkantong nagpakita sa iyo ay nagmamay-ari ng presensyang matagal ko nang nararamdaman sa iyo, iha. Hindi basta paghanga ang meron ang engkantong ito para sa iyo. Hindi basta pagnanasa, kundi pagkagapos. Sagot niya. Eh, kung ako po ay hindi interesado. Tumango siya. Iyon ang problema. Hindi lahat ng engkanto ay marunong tumanggap ng pagtanggi. Kaya marami sa kanila ang nagpaparamdam sa paraang hindi mo kaagad mararamdaman. Yung iba, nagdudulot ng sakit. Yung iba naman, kamalasan. Naramdaman kong nanlamig ang bato ko. Hindi aksidente ang nangyari sa mga dati mong manliligaw, Manuela. Protektado ka ng engkantong ito. At kung paanong pinoprotektahan ka niya, ganoon din niya pinapalayo ang sino mang maaaring maging karibal niya. Hindi basta-basta ang nilalang na ito. Hindi siya mababang uri gaya ng inakala ko. Dagdag na paliwanag niya. Hindi basta-basta. Anong klaseng engkanto siya la? Humugot muna ng malalim na hininga ang albularya bago nito sinagot ang tanong ko. Isa siyang hari ng mga engkantong dagat. May kapangyarihang higit pa sa karaniwan at marunong magbukas ng daan patungo sa kanilang mundo. Mas makapangyarihan at labis kong magmahal. Nanlamig ang mga palad ko dahil sa mga sinabi ni Lola. Unti-unti na akong nilulukuban ng takot. Ano pong gagawin ko la? Paano ko siya mapapalayo? Hindi mo siya mapapalayo kung hindi mo lilisanin ang lugar na ito. Pero pwede kitang protektahan sa abot ng aking makakaya. Inilabas ni Lola Trining ang isang pulseras na yari sa itim na sinulid. May isang maliit na bato sa gitna, kulay itim, makintab,
Parang obsidyadong nabasa sa ulan. Isuot mo ito. Huwag mong aalisin. At kung sakali mang magpakita siya ulit, huwag kang matatakot. Gamitin mo ang takot mo para hindi siya papasukin. Tumango ako kahit hindi ko lubos na naintindihan. Masyado kasing malalim ang lahat. Makaraan ng ilang araw, magmula nang masuot ko ang pangontrang bigay ni Lola Trining, naging maayos na ang pakaramdam ko. Hindi na ako nananaginip at ilang araw nang walang nagpaparamdam sa akin, nakakaiba. Nariyan pa rin ang usapin patungkol sa akin. Subalit ipinagkikibit balikat ko na lamang ang mga iyon at hindi ko na pinagtuunan pa ng pansin. Ayon din naman sa katrabaho kong si Arya, mawawala at uupa din ang mga tsismis patungkol sa akin paglipas ng panahon. Huwag ko na lamang umanong patulan at huwag akong magpaapekto dahil hindi naman totoong ako ang dahilan kung bakit nangasawi ang mga lalaking nanliligaw sa akin noon. Salamat sa suporta mo ha. Malaking tulong ka talaga sa akin. Ani ka. Ano ka ba? Siyempre nandito lang ako lagi no. Habang abala ako sa pagsalin ng sabaw sa mangkok ng isang matandang lalaki sa karinderya, bigla akong naramdaman ng malamig na hangin na pumasok mula sa bukas na bintana. Sumulyap ako palabas pero walang tao. Saglit kong ibinalik ang atensyon ko sa mga ginagawa ko. Pero ilang minuto pa lang ang lumipas, naramdaman ko na naman ang panlalamig pero hindi na mula sa paligid, kundi sa bato ko mismo, sa ilalim ng aking balat. Manuela. Isang pabulong na tinig, tila dumaan lang sa gilid ng aking tenga. Mabilis akong napalingon, ngunit wala akong nakitang tao sa likuran ko. Nanginginig na ang kamay kong hawak ang sandok. Pilit kong pinapakalma ang sarili. Baka pagod lang ako, bulong ko sa aking sarili. Pero alam kong hindi iyon basta pagod. Paglingon kong ulit, nabitawan ko na talaga ang hawak kong sandok. Nang makita kong nakaupo sa dulo ng mahabang mesa, ang isang lalaking hindi ko kailanman nakita sa baryo. Suot niya ang maluwag na puting kamiseta. Halos inlaki ng mga alon ang kanyang dibdib. At ang buhok niyang maitim ay tila basang-basa, dumadaloy sa kanyang balikat. Pero ang pinakamatingkad sa lahat ay ang kanyang mga mata. Hindi basta asul ng langit, kundi asul ng kailalimang malamig na dagat. Titig na titig ang mga mata nito sa akin na para bang tumatagos hanggang sa kaluluwa ko. Ay Manuela, nalaglag mo na yung sandok. Ano ba yan? Pukaw ng katrabaho kong nagpabalik sa akin sa ulirat. Ha? Ano? Nakikita mo ba yun? Tanong ko. At nagpabaling-baling din ang tingin sa katrabaho ko. Pabalik sa lalaking nakita ko. Ang alin? Yun ba? Oo, nakita ko. Bakit ba? Tugon ito nang sundan niya ang paningin ko. Ibang-iba ang reaksyon ng mukha ni Arya kesa sa naging reaksyon ko. Para bang normal na tao lang ang nakikita niya. Ang gwapo niya no. Alam mo, kamakailan lang dumadami ang mga banyagang nagtutungo rito. Sana nga dumalas na. Parating na tayong makakita ng mga gwapo. Mapangasar na wika ni Arya at bahagyang binangga ang balikat ko. Hilaw na napangiti na lamang ako. Pinipilit kong umakto ng normal. Banyaga. Hindi pangkaraniwang banyaga ang tingin ko sa lalaking iyon.
Isa pa hindi ko alam kung paano siya nakapasok. Wala namang tunog ng pagbukas ng pinto. Wala ring ibang tao sa karinderya bukod sa matandang pinagsandukan ko. Maya-maya pa, pagkatapos kumain ng matanda, ay umalis na din agad ito matapos magbayad. Si Arya naman ay bigla na lang nawala sa paningin ko. Parang ako na lang ang naiwang mag-isa sa loob ng karinderya. Kabado man ay pinilit kong abalahin ang sarili ko sa pagpupunas ng mesa. Kahit hindi naman talaga madumi. Maiwasan ko lang na mapatingin sa lalaking titig na titig sa akin, kaya ginawa ko yan. Ilang sandali pa, nasipat ko sa gilid ng mga matang tumayo siya. Mabagal ang bawat hakbang niyang palapit. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Parang naniga sa mga paa ko sa sahig. Nakagat ko ang loob ng pisngi ko. Nang makita kong kusang naputol, ang pangontrang ibinigay ni Lola Trining sa akin. Bago pa man tuluyang makalapit sa counter ang lalaki kung nasaan ako, wala na ang pangontra sa kamay ko. Naggalaglaga na ito. Nanindig talaga halos lahat ng pwedeng tumindig sa katawan ko. Ako si Siran. Kanya sa isang tinig na hindi malakas, pero malinaw sa pandinig ko. Naupo siya sa upuang nakatapat sa counter. Nakayuko pa rin ako gawa ng pagpupunas ko. Nang sa walang ano-ano, tila ba may pwersa ang kusang nagpatingala sa ulo ko para magtama ang paningin naming dalawa. Sumalubong sa akin ang nakangiting mukha ng lalaki. Bagya pang nakalabas ang maputi nitong ngipin. Hindi ka ba masaya na nandito ako? Parenting tanong niya at inilagay ang dalawang braso sa estante. Anong ginagawa mo dito? Balik na tanong ko kahit na gusto ko nang tumakbo. Dahil sa iyo lang ako muling nakaramdam ng liwanag. Sa mundong binabalot ng ingay at dumi ng tao, ikaw lang ang malinaw. Ikaw ang katahimikan ko. Sagot niya. Bakas ang lungkot sa tono ng kanyang tinig. Hindi ko alam kung matatakot ako o maaawa. O baka naman may bahagi ng puso kong naaantig sa paraan ng kanyang pagkatitig sa akin. Mabuti kang babae, Manuela. Kaya hindi kita pinapabayaan. Dagdag niya pa. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Lahat ng lalaking lumalapit sa iyo, gusto kang saktan. Kaya inunahan ko na sila. Dumilim ang paningin ko. Tila binuhusan ako ng malamig na tubig. Ikaw nga ang dahilan. Tumangaw siya. Hindi ako makatingin kapag may ibang titig sa iyo ng may pagnanasa. Hindi ako makapaniwala na may ibang gustong maagaw ka sa akin. Pero hindi mo ako pag-aari. Nanginginig ang boses ko, puno ng takot at galit. Pag-aari kita. Simula pa lang nung isilang ka. Hindi ko sinadyang saktan sila, pero sinasaktan nila ang damdamin ko, Manuela. Ila pinipilas ang dibdib ko sa mga narinig ko. Sisiran. Isang engkantong makapangyarihan, misteryoso at marahil, nabubuhay sa gitna ng hiwaga. Umiibig sa isang kagaya kong simpleng babae. Ngunit ang kanyang pag-ibig ay may dalang sakit. At ang nakakatakot, nagdadala ito ng kamatayan. Simula pa lang nung isilang ako, anong ibig mong sabihin? Hindi ko napansin. Tumulo na pala ang mga luha ko. Malalaman mo rin. Lumapit pa siya at dahang-dahang hinaplos ang pisngi ko.
gamit ang kanyang likod ng kanyang kamay. Malamig, pero hindi nakakatakot. Malamig na parang nakakaaliw. Hindi ko alam kung bakit ramdam ko ang kapanatagan nang mahawakan niya ako. Tila bagay biglang naglaho ang lahat ng sakit sa dibdib ko. Napakagaan sa pagkaramdam. Kaya ako nagpakita, hindi para manakot, kundi para tanungin ka. Handa ka na ba, Manuela? Handa para saan? Handa ka na bang pumili? Nasa tamang edad ka na at kailangan mo nang mamili. Napapikit ako. Hindi ko alam ang sagot. Hindi pa ngayon. Siguro, kailan lang ba naging madali ang pag-ibig sa isang nilalang na hindi sa mundong ito? Pagkadilat ko'y wala na siya. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Ilang ulit ka pa rin naririnig sa isipan ko ang tinig ni Siran. Ang mga mata niyang asol na tila sumusunod sa bawat sulok ng aking alaala. Nanginginig ang dibdib ko sa takot, hindi dahil sa kanya, kundi sa katotohanang ibinunyag niya. Ako ang naging dahilan ng kamatayan ng mga lalaking lumalapit sa akin noon. At siya ang salarin. Ngunit sa ngalan ng pag-ibig. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa karinderya. Dire-diretso akong naglakad patungo sa bahay ni Lola Trineng. Ilay, inahabol ka ng multo ah. Bati niya agad sa akin, kahit hindi pa ako nakakapasok. Mas masahol pa sa multo la. Sagot ko. Hindi ko na napigilan ng luha. Totoo nga po ba na may kasunduan sa pagitan ng isang engkanto at ng pamilya namin la? Hindi siya sumagot agad. Pero nakita ko ang biglang paglabo ng kanyang mga mata. Ang pagkabigla sa tanong kong iyan. Tumango siya. Mabagal. Para bang bigat na bigat sa dalang kasagutan. Maupo ka muna, iha. Panahon na siguro. Umupo ako sa harap niya. Patuloy pa rin ang pag-agos ng luha ko sa pisngi ko. Hinawakan niya ang aking kamay. Malamig at nanginginig. Isang linggo ka pa lang noong sanggol ka, Manuela. Namatay ka. Sa gitna ng gabi. Bigla ka na lang tumigil sa paghinga. Napatigil ang tibok ng puso ko. Ang nanay mong Celeste, halos mabaliw. Wala kayong salapi para sa ospital at gabi na noon. Humingi siya ng tulong sa akin. Nagmamakaawa. Alam ko ang pakaramdam ng mawala ng anak. Kaya tinulungan ko siya sa abot ng aking makakaya noon. Sa pamamagitan ng sinaunang ritual. Humingi kami ng tulong sa hangin, sa lupa, sa mga nilalang na hindi natin nakikita. At may isang tumugon. Si Siran? Mahina kong sambit. Tumango si Lola Trining. Isang engkanto ng dagat. Hindi kami sigurado noon kung siya ay diwata o ibang uri ng nilalang. Pero ang alam ko, makapangyarihan siya. At umiibig siya sa mga nilalang na kagaya natin, na mga tao. Pero bakit ako? Hindi ko alam kung ano ang nakita niya sa iyo, Manuela. Baka dahil inosente ka, baka dahil sa liwanag mo. Pero ang kasunduan, malinaw. Ibabalik niya ang hininga mo. Kapalit ng pangakong ikaw ay magiging kanya pagdating ng tamang panahon. Napapikit ako. Hindi ko alam kung anong mas matimbang. Ang matakot, ang magalit, o ang malungkot.
Alam ba ito ng nanay ko la? Tumango si Lola Trining. Oo, hanggang sa huling hininga niya, dala niya ang bigat ng desisyon niya. Pero hindi siya nagsisi dahil nabuhay ka at nakasama niya ng matagal. Bakit hindi niyo sinabi sa akin noon pa? Bulalas ko. Kami ni Leti, umaasa kami na baka malimutan ng engkanto o baka hindi na siya babalik. Pero ngayong nagpaparamdam na siya, wala na tayong magagawa kundi harapin ito. Humigpit ang hawak ko sa palad ni Lola Trining. Ano ang dapat kong gawin la? Ang pangontrang ibinigay mo, walang kahirap-hirap niyang nasira. Tanging ikaw ang makakapili, Manuela. Kung lalayo ka, lalaban siya. Kung pipiliin mo siya, baka may kapalit. Ang buhay sa piling ng isang engkanto ay hindi para sa lahat. May halong ginto, ngunit may dilim din. Tumingin ako sa bintana. Sa malayo, tanaw ang dagat. At sa ilalim ng kalmadong alon na nakapagtataka. Dahil ang lugar po namin ay talagang malalaki ang alon, lalo na kapag araw. Marahil ay naroroon si Seran, naghihintay. Ang nilalang na bumuhay sa akin. Ang nilalang na tila itinadhana na ng aking ina bilang kabayaran. Hindi na muna ako pinauwi ni Lola Trining sa bahay ko. Inalok niya akong sa kanila na muna matulog nang sa ganon ay mapanatag ako. Nakahiga ako sa banig sa lumang kwarto sa bahay ng albularya. Pero ang katawan ko'y tila nabubuhay lamang sa bigat ng iniisip. Hindi ako makatulog, pero hindi rin ako ganap na gising. Lumulutang ang diwa ko sa pagitan ng alaala, takot, at mga tanong na walang katiyakan. Hanggang sa unti-unti, lumabo ang paligid. Nawala ng tunog ang mundo. May liwanag na sumikat mula sa malayo. Maliwanag ngunit hindi masakit sa mata. Gaya ng sinag ng buwan na dumadampi sa tubig. Sa gitna ng liwanag, nakikita ko ang taong matagal ng panahon na hindi ko nakasama. Ma, Hindi ko alam kung paano, pero sigurado ako, siya iyon. Ang mukha na matagal ko nang hindi nakikita. Si Mama Lete. Hindi siya tumanda. Suot pa rin niya ang lumang duster na puti at ang buhok niya'y mahaba. Nakapusod gaya ng dati. Ngayon, nakatayo siya sa isang lugar na hindi ko kilala. Puting damuhan. Walang langit, walang lupa. Manuela, anak. Tawag niya. Ang tinig niya ay punong-puno ng lambing at bigat. ma, bakit mo to ginawa? Bakit mo ko ibinigay sa kanya? Halos mapasigaw ako. Kahit alam kong ito'y panaginip lang. Hindi mo ba naisip na lalaki akong may sariling kagustuhan? Na baka hindi ko siya piliin? Lumapit siya sa akin. Dahan-dahan. Hindi ko ramdam ang hakbang niya, pero napalapit siya agad. Hinawakan niya ang aking mukha at ramdam ko ang init ng kanyang balat. Kakaiba para sa hindi isang panaginip. Dahil hindi ko kaya, anak. Hindi ko kayang ilibing ka noon. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi at doon ko napagtanto na kahit sa kabilang buhay, dala niya ang bigat ng desisyong iyon. Anong sinabi niya sa'yo? Ko, halos pabulong. Sinabi niyang ibabalik niya ang hininga mo, ngunit may kapalit. Isang araw, babalikan ka niya. At pagdating ng araw na iyon, hindi ka man na pwedeng sakupin ang mundong ito. Kailangan mo nang mamili. Pag-ibig ba talaga yon o kasakiman? Napalunok ako.
Hindi ko alam anak, pero may isang bagay akong tiyak. Kahit pa nilalang siya ng ibang mundo, minahal ka niya. Buong puso. Kaya kita ibinigay sa kanya dahil wala na akong ibang pagpipilian noon, kundi dahil ramdam kong mas buo ka sa kanyang piling. Paano kung ayaw ko sa kanya, ma? Tumitig siya sa akin. Hindi ka sa apilitan anak. Ang kasunduan ay hindi tanikala, kundi daan. Ngunit kung pipiliin mong hindi siya, dapat mo ring tanggapin ang halaga ng desisyong iyon. Dahil sa pagmamahal, may kapalit. Palaging may sakripisyo. Tumingin ako sa paligid. Napuno ito ng malamlam na liwanag. Ang mga tanong ko ay parang dagat na hindi ko kayang tawirin. Pero isa lang ang sigurado. Hindi na ako pareho sa dati. Lahat ng alam ko tungkol sa sarili ko nagsimula sa isang kasunduan na hindi ko pinili. At ngayon, ako na ang kailangang pumili. Paalam anak. Sambit ni Nanay Lete. Sabay halik sa aking noo. Pagdilat ko, bumalik ang dilim ng gabi. Bumalik ako sa banig. Nanginginig ang kalamnan, pawisan, pero buo ang alaala. At sa di kalayuan, sa labas ng bintana, isang pares ng asol na mga mata ang nanunood sa akin. Kinabukasan, maagang nagising ang katawan ko. Kahit halos hindi ako nakatulog. Pilit kong sinikap na bumangon at bumalik sa karinderya. Kailangan kong gumawa ng normal na kilos. Kailangan kong paniwalaan ang sarili kong hindi pa rin nababago ang buhay ko. Na pwedeng magpatuloy na para bang walang alam, walang nakaraan, walang engkanto. Pero kasinungalingan lang pala yon. Habang pinupunasan ko ang mesa sa labas ng karinderya, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan. Hindi na ako nagulat. Tumingala ako. Sa di kalayuan, sa ilalim ng lilim ng puno ng niyog, sa may dalampasigan, nakita ko si Seran. Nakasuot siya ng payak na asol na kamiseta. Ang buhok niyang maitim ay medyo basang tila bagong ahon sa dagat. Ngunit ang pinakamatingkad sa lahat ay ang kanyang mga matang asol na parang kalangitang walang hangganan. Malamig ngunit hindi mapanganib. Hindi siya kumikilos. Nananatili siyang nakatayo roon. Tila nag-aabang kung lalapitan ko. At sa unang pagkakataon, ako ang lumapit. Tahimik lang siya. Walang binibitawang salita habang naglalakad ako papunta sa kanya. Paglapit ko, ay tsaka ko lamang nakita na may hawak siyang isang bagay. Isang lumat kupas na pulang tela. Ang telang ginagamit ni nanay noong sanggol pa ako. Pamilyar sa akin dahil nakikita ko na ito sa lumang larawan. Napunta ito sa akin nung unang gabing dinala ka sa akin ng iyong ina. Anya, marang inaabot sa akin ito. Napakapit ako sa tela. Ramdam ko ang init na parang yakap ni inay. Bakit mo ako pinili, Seran? Hindi ba mas madali kung pinabayaan mo na lang akong mawala noon? Tanong ko habang nakatingin sa kanya. Pinili kita dahil pinili mo rin akong tignan noon. Bago ka pa namatay, bago ka pa maisilang ng buo sa mundong ito, naramdaman ko na ang pag-iyak mo, ang paglaban mo. Isa kang liwanag sa gitna ng dilim ng dagat. At nang ibinigay ka sa akin, hindi ko lang binuhay ang katawan mo, kundi pati ang puso mo. Mahabang sagot niya. Pero hindi ako engkanto.
Hindi ako kagaya mo. May mga takot ako, may mga duda, at hindi ko alam kung kaya kong talikuran ang lahat. Ang pamilya ko, ang buhay na alam ko. Mahinang sagot ko. Hindi ko hinihingi sa'yo na talikuran ng lahat. Hinihingi ko lang na pakinggan mo ang sarili mong puso. Dahil kung ako'y pipiliin mo, hindi mo kailangang maging akin. Kailangan mo lang maging ikaw. Napapikit ako. Sa likod ng aking talukap, naroon ang alaala ng panaginip kagabi. Ang yakap ni nanay, ang kasunduan, ang buhay na naibalik. Sa pagbukas ng mga mata ko, tahimik pa rin si Seran. Ngunit ang mga mata niya ay tila umaasang marinig ang sagot na matagal na niyang hinihintay. Hindi pa ako sigurado pero gusto kong subukang makilala ka. Hindi bilang tagapagligtas, hindi bilang engkanto, kundi bilang isang nilalang na minsang pinili ng nanay ko. At ngayon, pinipili kong alamin kung bakit. Tapat kong sagot. Bahagyang umiti si Seran at sa unang pagkakataon, nakita ko ang lambing sa ngiti ng isang nilalang na hindi ko alam kung may puso nga ba o guni-guni lang. Iyon lang ang inihiling ko, Manuela, na makilala mo ko, na makilala mo ang sarili mong kapalaran. Sagot niya. Tumingin ako sa asol na dagat sa aming likuran at doon ko naramdaman ang kasunduan ay hindi tanikala, kundi kakaiba at panibagong landas. Matapos ang araw na iyon, muli kaming nagkita ni Seran. Wala siyang dalang pilit o pamimilit, kundi katahimikan lamang. Isang uri ng paanyaya na hindi kailangan ng maraming salita. Handa ka na ba? Tanong niya habang nakatayo sa gilid ng dagat. Ang asul niyang mga mata ay tila mas malalim pa sa karagatan mismo. Tinignan ko siya. Tumango ako. Oo, pero saglit lang. Babalik pa rin ako. Babalik ka. Pangako ko yon. Tugon niya. Lumapit siya sa akin. Iniabot ang kamay. Sa lapat ng palad naming dalawa. Hindi lamig ang nararamdaman ko, kundi katahimikan. Isang pagaramdam na para bang sa loob ng maingay ng mundo. Naroon ang katahimikang ako lang ang makakarinig. Lumubog kami sa tubig. Hindi ako lumangoy. Hindi rin ako tuluyang nalunod. Para kaming binalot ng hangin sa ilalim ng tubig. Dumaan kami sa mga bato, sa lumang punong lubog. Sa ilalim ng alon na tila binubuksan para sa amin. At bago pa man ako makapagtanong kung saan kami tutungo, umikit ako at pagdilat ko, ibang mundo na ang aking kinatatayuan. Ang liwanag ay hindi galing sa araw, kundi mula sa mga dahong kumikislap, sa mga punot bato na tila may sariling hininga. Ang hangin ay malamig, pero hindi nakakatakot. At ang lahat ng kulay ay mas matingkad, mas buhay, mas hiwaga. Nasaan tayo? Tanong ko, habang paika-ikang lumalakad sa damuhang malambot sa paa. Sa hangganan ng aming daigdig, isang lugar na hindi kayang lakaran ng tao, maliban sa isang pinili. Sagot ni Seran. Ilang nilalang ang tumingin sa amin habang kami dumadaan. May mga mukhang tao, ngunit mas maputi ang balat, mas maamo ang anyo. May mga matang kulay lila, kulay berde at asol, katulad ng kay Seran.
Hindi sila nagsalita, pero naramdaman ko ang paggalang at may kakaiba rin sa kanila. Tila ramdam nilang may kaugnayan ako sa kanila, kahit pa hindi ko maintindihan kung bakit. Bakit mo ako dinala rito? Tanong ko. Dahil ito ang simula ng lahat. Dito kita dinala noon. Noong unang beses kang ibinigay sa akin ng iyong ina. Tugon niya. Tumigil siya sa isang punong may malagintong ugat. Ipinaling niya ang kanyang tingin sa lupa, tsaka inabot ang isang maliit na palayaw na inukit sa bato. Dito ko inilagay ang unang hininga mo. Isang alaala ng gabi na binago ang kapalaran natin pareho. Sabi niya. Lumapit ako, tinignan ang palayaw. At doon, marahan siyang nagdasal sa wika na hindi ko nauunawaan. Sa bawat salitang binibigkas niya, tila may gumagalaw sa hangin. Biglang bumulong ang paligid. Hindi malakas, hindi rin nakakatakot. Para lang siyang alon ng tubig na dumadampi sa tenga ko. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko. Na maaari kang mamili. Ang puso mo ay sa iyo. Ngunit kung pipiliin mong manatili sa mundo ng tao, hindi na kita pwedeng sundan. Mapuputol ang ugnayan natin. Mawawala ang laala mo sa akin. Gaya ng wala ka ng alaala noon pa man. Ngunit magpapatuloy ang pagiging mag-isa mo. Masasaktan pa rin ang mga lalaking magtatangkang lumapit sa iyo. Hindi iyon sumpa, kundi kapalit sa napagkasunduan. Mababali lang yon sa oras na magsama tayo. Napahawak ako sa dibdib ko. Nakaramdam ako ng bahagyang pangamba para sa mga taong kagaya ni Randy. May lakas ng loob at walang takot sumuong sa kahit anong bagay man. Makamtan lang ang inaasam na pagmamahal. Kung ganun, hindi mo ko pipiliting sumama sa iyo. Hayaan mo kong mamuhay ng normal? Tanong ko. Marahan siyang tumango, ngunit bakas ang lungkot sa mga mata. Pero ang kapalit noon, mamamatay ang sinumang lalaking magmamahal at lalapit sa akin. Paglilinaw ko. Mama, iyan ang kapalit ng kalayaan mo. Hindi ko na mababali ang kasunduan yan. Saglit akong natahimik. Maraing pinag-isipan ang lahat ng sinabi niya sa akin. Tugmang-tugma ito sa mga sinabi ng aking ina. Lahat may kapalit, may sakripisyo. Subalit magbala-bata pa lang ako, kahit may mga nagkakagusto sa akin. Ramdam ko nang hindi ako buo. Kaya pala may bahagi sa akin na laging kulang. Kaya pala hindi ako matahimik. Tumango siya. Dahil isang bahagi mo nananatili rito. Tumingin ako sa paligid, sa mga nilalang na tahimik na nanonood sa akin. Sa liwanag ng punong ginto, kita ko sa mga mata ni Siran na tila nangungusap ito kahit walang tinig. At doon ko naunawaan, hindi ako binabantayan, hindi ako kinukulong. Bigyan mo ako ng panahon. Hindi ko pa alam ang sagot, pero gusto ko munang maintindihan. Mahina akong sambit. Ang pag-ibig ay hindi isang utos. Ito isang pintuang kusang bumubukas. Hihintayin kita, Manuela, hanggang kaya ko. Sagot niya. Pagkabalik ko sa mundo ng mga tao, hindi na ako tulad ng dati. Wala akong pilat, wala ring sugat. Pero may bigat sa dibdib na parang hindi basta nawawala. Umaga na. Ang araw ay tila karaniwang araw.
Pero ako, hindi na ako karaniwan. Hindi na ako ang simpleng Manuela na naglilinis ng karinderya sa tabing dagat. Napagpasyahan kong bumalik sa bahay ni Lola Trining para masagot ang isa pang katanungan sa aking isipan na matagal ko nang ipinaon. Tahimik siya nang pumasok ko. Alam niyang galing ako sa mundo ng mga nilalang na matagal na niyang iniiwasang banggitin. Hindi ko na kailangan pang magsalita. Alam niya na alam ko na. La, mahina kong sabi habang inihahain niya ang kape sa lumang lamesa. Hindi mo po ba talaga alam kung sino ang tatay ko? Hindi siya sumagot agad. Umupo siya sa harap ko, tsaka dahang-dahang sumandal sa sandalan ng upuan. Tila may bigat na pandagal na niyang kinikimkim. Hindi ko alam kung dapat mo pang malaman, Iha. Pero ngayon, marahil, kailangan mo na. Gusto kong malaman, La. Kasi kung buhay man siya, gusto kong makilala siya. At kung hindi, gusto kong maintindihan kung saan ako talaga nanggaling. Muling uminom si Lola ng kape. Tumingin sa bintana. Ang ina mo, si Leyte. Tahimik yan, pero may tinatago. Noong nagbuntis siya sa'yo, wala siyang binabanggit ng ama. Ang alam lang namin, isang gabi, bigla siyang nagkasakit. Halos mawala ng malay. At pagkaraan ng ilang linggo, yun na nga, buntis na siya. Panimulang sabi niya. Walang lalaking kasama? Wala man lang pinangalanan? Takang tanong ko. Umiling si Lola Trining. Tinatanong ko siya, pinilit kong alamin. Pero laging isang sagot lang ang binibigay niya. Yung tipong, ganitong sagot. Hindi ko daw maintindihan. At hindi ko na dapat daw na malaman. Napalunok ako at napahaplo sa braso ko. Posible bala na ang ama ko ay hindi rin tao? Natahimik siya. Hindi agad sumagot. Pero sa kanyang mga mata, naroon ang hinahanap ko. Ang mga mata niya ay hindi nagtatanggi. Hindi rin umamin. Ngunit ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa sa anumang oo. Marahil kaya malakas ang hatak ng daigdig ng mga engkanto sa iyo. Hindi lang dahil sa kasunduan ng nanay mo, kundi dahil parte ka na ng mundong iyon. Napayuko ako. Nilalaro ang tasa ng kape sa aking harapan. Ang tanong sa loob ko, mas lalo lang dumami. Kung isa nga sa kanila ang aking ama, sino siya? At bakit niya ako iniwanan? O baka hindi naman niya ako iniwan, kundi piniling huwag akong kunin. Alang-alang sa ina kong si Lete. Bumalik sa alaala ko ang itsura ni Siran. Ang mga mata niyang asol, ang boses niyang tila alon, ang mga salitang hindi niya kailanman sinabi, ngunit nararamdaman ko. La, babalik ako sa kanila. Sambit ko, mariin. Sigurado ka ba? Tanong niya. Hindi ko pa alam kung ano ang pipiliin ko. Pero hindi ko malalaman kung hindi ko uubusin ang katotohanan. Ayaw kong mamuhay na may kulang, La. Tumango si Lola. Bagamat mabigat ang muka, hinawakan niya ang kamay ko. Kung ano man ang pipiliin mo, Manuela, tandaan mong may pamilya ka rito. Hindi namin pipilitin ang puso mo. Pero hindi ka namin tatalikuran. Lumabas ako ng bahay. Dala ang hangin ng umaga at ang panibagong paglalakbay na sisimulan. Sa puso ko, ramdam kong lalalim pa ang mga lihim.
at sasakit pa ang mga sagot. Pero kung ito ang landas na itinakda ng aking pagkabuhay, tatahakin ko ito. Kailangan kong harapin ang lahat. Sa paglipas ng mga araw at sa bawat gabi ng katahimikan, lalo kong naramdaman ang panawagan ng mundong dati. Hindi ko alam na parte ko pala. Si Seran ay laging nasa panaginip ko, sa hangin, sa mga alon ng dagat, na tila laging naghihintay. Hindi na niya ako kinakailangan pang pilitin, sapagkat sa katahimikan, natutunan kong pakinggan ang sarili kong puso. At isang gabi, sa ilalim ng buwan, muling nagpakita si Seran. Hindi na siya tagong nilalang, kundi liwanag na muling bumalot sa akin. Katulad ng unang beses niya akong hinawakan. Napagpasyahan mo na ba? Mahinang tanong niya, habang hawak ang kamay kong hindi na nanginginig. Oo, sa dami ng tanong ko, ikaw lang ang sagot. Sa dami ng pagkukulang, ikaw lang ang bumuo. Mahinang tugon ko. Ngumiti siya, hindi ngiti ng panalo, kundi kaluwagan. Hindi kita ikukulong, Manuela. Kapag pinili mo ako, hindi mo kailangang talikuran ng lahat. Hindi ko kayang ilayo ka sa mga taong mahal mo. Gusto ko lang ng kapayapaan at natagpuan ko iyon sa piling mo. Kahit hindi ako sigurado sa kinabukasan, kahit hindi ko maintindihan lahat ng dahilan, pero naiintindihan ko na ngayon kung bakit ako nabuhay. Hinawakan niyang pisngi ko at ang pagdampi ng kamay niya ay tila liwanag na lumusot sa balat ko. Ang puso mong bumalik mula sa kamatayan ay hindi para sa takot, kundi para sa pagmamahal. Mula sa gabing iyon, pinili kong sumama kay Seran. Ang mundo ng mga engkanto ay hindi naging bilangguan sa akin. Hindi rin ako naging ganap na isa sa kanila. Ako'y nananatiling tao. Taong isinilang muli sa pagitan ng dalawang mundo. Ngunit hindi rin ako ganap na kabilang sa mundo ng mga tao. Natutunan kong dumaan sa hangin, sa tubig, sa liwanag na pumapagitna sa araw at gabi. Bumabalik ako sa baryo. Umuupo ako sa tapat ng karinderya. Inagmamasdan si Lola Trineng habang nililinis ang kanyang mga paso. Nakikipagkwentuhan sa matalik kong kaibigang si Arya. Minsan ay naglalakad ako sa dalampasigan at nakikita ko ang mga batang babae na parang ako noon. Mga matay nagmamasid, puno ng tanong. Pinagmamasdan ko sila at alam kong darating ang panahon. May isa sa kanila na mararamdaman din ang pagtawag ng di makita. Hindi na ako takot. Hindi na ako nagtatago. Hindi na ako nangangambang may mapahamak pa. Arya, ingatan mo ang yaman na binigay ko sa iyo, ha. Magpakalayo-layo ka na ng pamilya mo. Magkunwari ka nagtatrabaho ka sa Maynila. Doon mo ibenta lahat ng iyan at gaagabayan kita. Manuela, mamimiss kita. Sana magkita pa tayo. Hindi ko alam, Arya, kung kailan tayo magkikita ulit. Pero, ito na siguro ang huling sandali na to. Ikaw ang pinakauna kong kaibigan at huli. Tandaan mo yan. Maraming salamat po, Manuela. Ingat ka palagi, ha. At doon na po nagtatapos ang kwento. Magmula daw noon na binigyan si Mama ng kaibigan niyang si Manuela ng kakaibang kabibi na luma. Pero sa loob noon ay may mga perlas na itim. Noong mga panahon na yon ay nagkakahalaga daw ng mga 20,000 isa.
At sobrang dami nun, halos isang bayong. Kung titignan ng mga tao ay simpleng kabibilang. Pero ang hindi nila alam ay yun ang nagpapayaman sa amin. At hanggang doon na lang po ang kwentong iyon. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Sana ay masaya ngayon ang kaibigan ni Mama na si Ate Manuela. Maraming salamat.